Okay, mga ma'am and sir, meron ulit tayong in-install dito na 2 horsepower na submersible pump. Ayan, nandito tayo sa lab ni Tarlac. I-vlog na natin kahit hindi pa siya tapos, pero umaandar naman na kasi yung tubig. 2:50 na ng hapon, tapos mukhang uulan. Pakita mo yung ano, pre, mukhang uulan pa. Mukhang uulan pa ngayon, so i-vlog na natin habang umaandar pa yung pump natin. So ayun nga, 2:50 na ng hapon. Tara, tignan natin yung setup namin. So itong lugar nila dito is ano, Kalamansian. I think nasa 2 hectares. Ma'am, mga ilang hektarya yung ano? Ilang hektarya daw kasi? Mga ilang hektarya yung... Mga 2 hectares, tama, okay. So yun, mga 2 hectares yung ano natin, yung pinapatubigan na kalamansi. So ito, importante na malaman po ninyo itong mga nangyari dito para maiwasan po yung problema kung meron kayong planong magpa-install ng ganito. Okay, pero unahin muna natin yung ano, pupunta tayo mamaya dun sa naging problem dito sa site. Puntahan muna natin yung mga solar panel. Ayan, nag-install tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 solar panel na tigpa 590 watts. Tapos yung pump natin is 2 horsepower. Hindi na namin napakita kanina kasi nilagay na namin sa baba ng deep well nila. Tapos ang outlet size nito is 1 1/4. Ito, napakita mo pre, 1 1/4. So, nika, ito. Ang source nila dito is D4 na. Shout out daw kay Kasano TV, no? So D4 yung deep well nila dito. Actually, nung pumunta kami dito sa site, D3 lang ito. Yung submersible pump na kinabit namin dito, pasok talaga yun sa mga D3, okay? Ang problema, depende dun sa mga D3 na pipe. Ang pipe na kinabit kasi nila dito is yung mga makakapal, which is ito. Ayan, no. Ito, dito pre, pakita mo. Ito. Ayan, no. Yung series 1000, pakita mo yung ano pre. Ito. Yung mga ganitong series 1000, hindi natin pwedeng, okay na. Hindi natin pwedeng gamitan or hindi tayo pwedeng makapag-install ng mga submersible pump na pang D3 sa mga ganito. Though D3 to D3 to na pipe. Ang problema, hindi tayo pwedeng maglagay ng yung mga size ng mga pang 3 inches na submersible pump, hindi pasok sa mga ganitong series 1000. Dapat yung mga blue pipe lang or yung mga bakal na D3. Doon lang pumapasok yung mga pang D3 natin na submersible pump. Marami na po akong brand na tinesting na solar pump, lahat hindi pumapasok sa mga series 1000 na PVC pipe. Puro mga either yung mga blue or yung mga orange. May mga orange din kasi na hindi series 1000. So yun nga, so either yung bakal, yung GI pipe, or yung mga blue na pipe ang dapat nyong ipakabit kung gusto nyong maglagay ng submersible pump na pang D3. So ayun, ilan yan, no? Nasa 120 feet yata to. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11. Nasa 110 feet. Pero 120 feet to. So nangyari, dahil nga ang in-order ni Madam, yung client natin dito, is yung mga pang D3 na submersible pump. Pagdating namin dito sa site nun, hindi pumasok yung submersible nila. Hindi pumasok yung pang D3 na submersible natin sa mga to. Ang ending, pinaalis niya tong, which is na doble siya sa gastos. Pinaalis niya tong pipe niya, pinalitan ng D4. Ayan. So para sigurado na daw, D4 na yung pinakabit niya. So dahil D4 na yung pinakabit niya, ayun, pasok na yung submersible pump natin. Ayun lang ang pinaka-importante kapag magpapa-install kayo ng submersible pump. Or kung let's say wala pa kayong deep well or wala pa kayong water source sa sa site nyo,
importanteng mag-inquire muna kayo sa amin and then magkikipag-coordinate kami dun sa gagawang driller. Hindi po pala kami driller, yun po ang nililinaw ko lagi. Hindi po kami nagtatrabaho or nagdi-drill. Ang sa amin lang po is nag-i-install lang po kami ng submersible pump or kahit anong solar pump kapag may mga existing na kayo na deep well or water source. So ayun po, kung magpapadrill muna kayo, kailangan either makausap namin yung driller or makasigurado kami na kung ano yung gagamitin nilang pipe para sigurado na pasok yung mga submersible pump na i-install natin. Okay? And sa ibang case naman, malalaman naman natin kung submersible ang i-install sa inyo or yung surface pump kapag natapos yung drilling. So ayun, basta po kung magpapa-solar pump kayo, iwasan nyo yung mga series 1000 na PVC kasi masikip yung loob niyan, hindi pumapasok yung mga submersible dyan. So ayun, ang kontrata dito is umabot sila ng 130. Magkano kasi nano nila dito, ma'am? Nasa quote kasi. Mga nasa 130 kasama na kasi yung kasama na yung construction ng frame. Pero kung hindi kasama yung construction ng frame, ayan pakita mo yung frame, pre. Ito kasi optional kasi yung frame nila eh. Pwede kasing kayo na lang yung magpagawa nito. Pero kung gusto niyo all in, pwede naman na kami na yung lahat gumawa. Ayun. Medyo challenging dito sa site kasi yung ginawa namin na to na frame is nut and bolt type. Dito ka pre, pakita mo. Nut and bolt, wala kasing kuryente dito sa site kaya hindi kami nakapag-welding. So kailangan yung ginawa naming frame dito is yung parang i-assemble na lang. Tapos ayan, nagbuhos na lang kami. 5 yung ginawa na naming poste. So yun ang challenging dito. I mean kahit saan, basta kapag walang kuryente, tapos sa amin pinapagawa yung frame, challenging talaga yung paggawa ng ganito. So ayun, pero so far sa lahat namang ng ginawa namin, may mga binagyo naman na daw. Wala pa naman akong nagre-report sa akin na nasira or na tinangay ng ng hangin yung mga frame na ginawa namin. So ayun. What else? Pakita natin ulit yung ito pakita muna natin yung controller, pre. Hindi pa siya naka-finalize. Magpa-finalize pa kami diyan. Pero ayun. Again, yung mga ini-install ko na ganito, usually talaga yan. Hindi ako nag-i-install na nito nung may box kasi may mga overheating problem kasi itong mga ganito. Kaya dapat pag mag-ooperate ng ganito, talagang dapat nakabukas lang. Pero usually hindi na talaga kami naglalagay ng ganito kasi katagalan tapos kapag nag-iiba yung caretaker, hindi nata-turn over ng maayos. Ang ginagawa ng mga caretaker na iba is sinasara nila. Tapos habang nakabukas, may exhaust to eh. So kapag nakasara yan, tapos may exhaust, saan lalabas yung hangin? So nagkakaroon ng overheating problem pag ganun. Pero dito sa case nila client dito, talagang nilagyan namin kasi medyo wala daw kasi masyadong nagbabantay dito, so kailangan naka-safety. Tapos as much as maturo naman namin na kailangan nakabukas yan kapag nag-ooperate, so okay naman. Ayun, pwede sa kuryente rin to, tsaka pwede sa solar. Ayun dalawa yung breaker natin, nakikita ba pre? Ito yung pang solar, ito yung pang kuryente. Ito surge protective device to. So, ayun lang naman. Katulad lang din naman ng mga dating in-install namin kung napapanood nyo yung mga ibang vlog namin. So, mukhang paulan na. Alas 3 ng hapon. Pero tignan natin yung yung lakas ng tubig. Siyempre. So, ayun. Medyo buo pa naman yung tubig. Malakas na to actually, yun nga, sa 2 hectares na kalamansian. I'm sure masusustain na nito yung ganito kalakas. Actually, hindi to ganito kalakas. Mas lalakas pa to. Kanina nandito to eh. Nandito yung buga nito kanina eh. Nung medyo malakas yung araw.
Pero ngayong wala na tayong araw at makulimlim na, may lumalabas pa rin. I mean, buo pa rin yung lumalabas. So, malakas-lakas pa rin siya. Pero yung production nito, nandyan yan. To be exact sa production niya, ang production nung... Tara, papakita ko yung production niya. Ang pwesto ng pump natin is nasa 90 feet. Kasi 98 feet. Nasa 98 feet yung pump natin. 30 meters yon. So, tignan natin kung ano yung production niya sa 30 meters. Ayun, ito. Ang production niya sa 30 meters is 80 liter per minute. Yan ang expect natin na production niya. 80 liter per minute. Okay? Nakikita ba, pre? Ang full specs ng pump natin is pang 130 meters siya, tas 4,800 liter per hour yung maximum. Yan yung maximum. Hindi yan yung actual, dahil yung actual natin is yung kung nasaan yung pump. So nasa 30 meters yung pump, 80 liter per minute. Ayun o, liter per minute. 80 liter per minute ang production niya. So ayun, lumakas na, pre, nagka-araw. Tingnan natin. Oh. Yan. So ganun lang po nagbabasa ng water flow production ng mga pump na gusto nyo ipa-install. Kasi may mga client na talagang technical, no? Gusto talaga nila. Pag ba nagpa-drill kami sa ganitong depth, ilang minutes ba, ilang liter, gaano po ba kalakas yung pump? So ayun po, yun na po yung sagot doon. Malalaman natin or mabibigay ko yung sagot doon kapag na tapos na yung drilling ninyo. So for example, ito 110 feet yung drilling nila dito, tapos 98 feet namin kinabit yung pump. So yun, doon ko mabibigay yung sagot kung ano ba yung expect natin na liters per minute or yung production sa tubig. Hindi yung parang hula-hula lang. So ayun po. What else? Ayan, itong wire na to, lalagyan pa natin ng ano to, lalagyan ng pipe yan para safety sa daga or whatsoever. Lalagay natin dyan. And then lalagay pa sila ng elbow doon. What else? Ayun, so far yun lang naman. So ayun, sana yung mga iba kong yung mga ibang question dati na hindi ko nasasagot sa comment, or yung mga ibang vlog ko na hindi ko nasasabi yung mga dapat sabihin, sana nasabi ko po ngayong vlog na to. And still, kung meron pa rin kayong tanong, mag-comment lang po kayo and mag-message po kayo sa amin. Nandyan po yung Facebook page namin, tsaka yung number po namin, and yung address din po nandyan. Kung malapit lang po kayo sa amin, pwede nyo po akong bisitahin para mapag-usapan po natin kung ano yung best setup dun sa farm ninyo, or kung ano man po yung gusto nyo patubigan sa inyo, para mapili natin kung ano yung pinakamagandang setup para sa inyo. Anyway, 2 days namin yun, mga 2 to 3 days namin ginawa to. So ayun yung mga lead time ng paggawa dito. So yun lang, thank you very much po. Kita-kits po sa ibang vlog natin. Thank you, and subscribe po sa mga baguhan. Yun lang po, bye bye.